kurso na kinukuha mo ngayon, kaya ka dyan nag-aaral sa college na yan ang consequence or bunga ng desisyon na ginawa mo yesterday. Kaya sino dito naniniwala, your decision today would either make you better or will make you bitter. Nasa sa'yo yan. Tama, ano ka? Better pa ka ba ngayon or bitter ka ngayon? Either your decision today will bring you to success or will destroy you. You know, yung decision natin, either it will build us or it will destroy us. Kaya, you know what, napakahalaga bilang mga young people, matutunan natin ang gumawa ng mga tamang desisyon. Marami mga young people, pag nagkamali ng desisyon, ito po yung turning point ng life natin. You know what, nandun kayo sa point in your life as a young person, ang young people kasi napakadaling sumabay sa agos. Pag ito ang dinadahalan sa agos, ito ginagawa ng mga classmates, sunod lang tayo ng sunod. Minsan hindi na natin napag-iisipan yung mga tamang desisyon na dapat ginagawa natin. That's why itong hapon ito, we'll be talking about decision making. Because I believe if you want to be successful, sino ito gusto mo you want to be successful in your life? I believe every young people right here gusto nyo maging successful kayo sa life nyo. You want to be successful in your relationship, tama? Totoo ba dapat tama yung relasyon na napapasukin mo? Hindi mo nag-desisyon ka, grade 4 ka pala, pumasok ka na sa relationship. Bakit na-inlove ako? Yung parang na-inlove ako sa sapatos. Di ba yan? Ganun kababaw ang love natin. We go into those relationship, papasok ka ng papasok sa relationship. Kasi ang akala mo, ganun lang kadali kasi napanood mo sa TV. Ay, ang cute! Alam mo, ang love story, laging cute. And you realize yung life ko, ba't ganun parang devastated ako? Bakit ganun yung life ko parang empty? Bakit ganun lagi na lang akong lumuluha? Tuyo na ang aking mga mata. Naks naman. Because of the decision or mga wrong decision na ginagawa natin. You know, tandaan ninyo, you can make whatever decision that you choose. You have the freedom to choose your decision. Tama? But ito, wala kang freedom to choose the consequences of your decision. Ang mahirap sa decision, pwede kang mag-decide, okay. Pwede mong piliin niya, wala kayong pakialam, ito ang gusto ko, actually gawin niya. Pero hindi mo pwedeng piliin kung ano magiging consequence ng decision na gagawin mo. Kaya po dito sa Walls, I'm trying to share and to teach young people how to make wise decision in order to build your life para ngayon yung design ng God sa life mo, yun ang puntahan mo so that your life will be successful. Because I believe, ikaw dinesign ka ng Lord for success. Amen. Sino wala dinesign ka ng God for success? Hindi, sa tingin niyo si Lord matutuwa na makita yung buhay mo, nahihirapan ka, nasisira yung buhay mo. Natutuwa kaya si Lord na nakikita in pain ka? Nang umingiti ka lang pagkaharap ng mga kaibigan mo, but at the end of the day, nakahiga ka sa kama, umiiyak ka kasi walang saysay ang buhay mo. No, God, hindi gusto ng Lord sa life mo yan. Pero bakit maraming mga tao, they find themselves trapped in those situations? Alam niyo bakit? Kasi nga, they don't learn and they don't make a commitment to make right choices in their life. Sino nito agad gusto mo maging successful sa life? Simula ngayon, gawin mo yung mga tamang decision. You know, minsan, pag nagkamali ka sa mga minor decision, okay lang. Ang problema, there are so many major decisions right now in your life as a young person na ginagawa mo. And pupuntahan natin ang Bible and look into a person's life. Bakit itong person na to, he was able to come up with right decision in his life? Totoo ba na marami tayong mga ganitong moment? Kaya nga title natin ngayon, huwag kayo magtakong, maibabalik ko lang. Marami na ba mga, maibabalik ko lang, bakit mas ganun yan? Di ba yung mga ganitong moment, di ba? Maibabalik ko lang, bakit di ako? Bisan, may isang estudyante, sisisi, di ba nagsisisi ka, nahuli kang nangobya, expel ka na sa klase. You know, I have a professor na kaibigan mo from Adamson. May nahuli siya, isang estudyante niya, nagdala ng leakage sa classroom niya. Nahuli niya ngayon. Grabe si sir, kung may babalik ko, sabi ng professor, kung may babalik mo, kaya ang problema, hindi mo may babalik. The fact is, nagdala ka ng leakage sa klase ko, you're expelled. And expel na talaga yung estudyante. Kasi law student niya. Sabi niya, pambihira ngayon, loko-loko ka na, di ba sabi? Sabi ko, wow, just wrong decision na gagawin mo. Tama? Yung isang estudyante naman, laro-laro lang, akala niya wala lang, trip-trip lang, kumuha ng isang bagay sa isang mall, hindi niya alam, may CCTV camera, paglabas niya sa gate, hinuli siya. Kawawa naman. Wrong decision. Tama?
Akala niya wala lang, sumama doon sa isang barkada. Sabi ng nanay niya, huwag nang magpagabi. Sumama siya, wrong decision. Sumama siya, hindi niya alam magdadrugs yung mga estudyante na yon. Nahuli na, nasama pa siya. You see, those wrong decision can either build you or destroy you. Yung isang babae, sabi niya, mahal ko itong lalaki na to. Sabi ng lalaki, kung mahal mo, kung patunayan mo. Wrong decision. You see, right now, this afternoon, huwag niyong maliitin yung mga decision na ginagawa niyo. Kasi yung mga maling decision na ginagawa niyo, ito yung sisira sa buhay natin. Are you listening? That's why right now, this evening or this afternoon, basahin natin itong isang line ng isang person in the Bible by the name of Solomon. Okay, are you ready? Okay, sabihin mo sa katabi mo, makinig ka. Bawal maingay sa waltzas. Okay. 1 Kings chapter 3, verse 5 to 15. Sabi dito sa verse 5, At Gibeon, the Lord appeared to Solomon during the night in a dream. And God said, Ask for whatever you want me to give you. Wow, sarap siguro ng gano'n. Subukan nyo na ba yung ganyan? Sabihin sa inyo, Lord, anak, humingi ka kung ano man ang gusto mo. Ikaw tatanungin ni Lord ngayon, anak, sige, sky is the limit, anong gusto mo? Anak, siguro ang dami natin, anak ko, Lord, iPhone 7. Anak, wala pa nun. Di ba, Lord? Bago dumating, ako una, di ba? Ano kaya hihingin mo pag ikaw tinanong ni Lord? Ito si Solomon, during that time, the Lord appeared to him, and sabi ng Lord kay Solomon, Solomon, ask whatever you want me to give to you. Wow, very powerful yung question na yan. Ha? Ako, nung binabasa ko, sabi ko, Lord, pag ako kaya yun, ano kaya hihingi ko? Hingi ka kaya ng bahay, kotse? Lord, ipasa mo ako sa grade ko ngayon, Lord God. Lord, yung sin ko, banatin mo, di ba? Maging uno, di ba? Hindi ko alam kung anong hihingi nyo. Pero you know what? I realized, nung binabasa ko itong passage na to, dito ko nakita yung tamang, because one wrong decision, you know what, yung question kasi na to is a test eh. You see, every time you are in a point of, nandun ka sa crossroad of decision making, God is testing you. Every time you need to make a choice, God is testing you. At ito si Solomon, during that time, God is testing him. When Solomon asked those questions, what do you want me to give to you? Nandun siya sa point of decision eh. Crossroad ni Solomon to eh. And listen, ano yung hiningi ni Solomon? Tingnan niyo, sabi ni Solomon, Solomon answered, You have shown great kindness to your servant, my father David, because he was faithful to you and righteous and upright in heart. You have continued this great kindness to him and have given him a son to sit on his throne this very day. Now, Lord my God, you have made your servant king in place of my father David. But I am only a child and do not know how to carry out my duties. Your servant here is among the people you have chosen, a great people too numerous to count or number. So, tingnan nyo, ito yung hiningi niya. Ito yung decision ni Solomon. Instead of asking for anything physical, material, or even to ask, para kasi pag ikaw hari ka, prinsipe ka, maraming gustong pumatay sa'yo eh. Marami ka rin kaaway. Instead of asking na mawala o masaktan yung kanyang mga kaaway, ito yung hiniling ni Solomon. And this is the decision of Solomon. In verse 8, sabi niya rito, so sa verse, saan ba tayo? 9, okay. So give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong, for who is able to govern this great people of yours. No, tingnan nyo, dito napansin ko si Solomon, may dalawang bagay na nakita ko na nagbigay sa kanya ng tamang desisyon. And I believe as a young person, ito yung dapat nating i-train sa life natin. Para tayo, hindi tayo nasusway sa right. Sino rito nasubukan nyo namang parang may dalawa kang boses na naririnig? Sige na, sagutin mo na. Ewan, nag-aaral ka pa. Sayang din yan. Konti na lang ang ganyan. Ganyan. Tama? Parang may bumubulong sa'yo. So parang ikaw naman, namamagin ka, ano bang gagawin ko? Sasagutin ko ba? Or maghihindi ako? Hirap. Pero kung nakikita mo siya, ang cute niya talaga. Diba? So parang, you see, itong si Solomon, he was able to make the right decision. Number one, I realize this number one, because Solomon loved God.
Young people, sino dito nasubukan mo na nakagawa ka ng sobrang maling decision? Alam mo mali. Yung alam mo nakasira sa life mo, alam mo, bakit mo maibabalik ko lang? Kung maibabalik ko lang yung mga panahon na ko. Yun know, yung question na yun, kung meron kang maibabalik sa life mo na gusto mong mabago, ito yung mga moment na alam mo mali yung decision na ginawa mo. Tama? Ako, kung ito yung uulit ko lang, hindi ko nagagawin yung decision ko na to. Alam ko, ito sumira sa pag-aaral ko. Some student kasi may pag-aaral. Kasi sa halip na nag-decide silang mag-aaral, nag-decide silang magpakagaling sa kanilang pag-aaral, nag-decide silang magpakagaling din. Pero sa paglalaro ng computer, di ba? So, ano nangyari? Nasira sa pag-aaral nila. Now, tingnan nyo, sabi rito, Solomon loved God in 1 Kings chapter 3, verse 3. Solomon showed his love for the Lord by walking according to the statutes of his father David, except that he offered sacrifices and burned incense on the high places. So, to si King Solomon, he's not perfect. May flaws siya, but one thing that for sure, he loved God. Sino rito, you're not perfect. You know what? God is not asking you to be perfect. Ito si Solomon, sabi niya, except that he offered sacrifice, burned incense on the high places. May mga nagagawa pa rin yung flaws itong si Solomon. But one thing that God nagustuhan niya kay Solomon loved God. How many of you